Andam na ba ang tanan magpuri sa Dios na buhay? Amen. So karon andam na ang sige na palakpak daw sa Ginoo. So, before na ato ang niyon ko si Sister Marjorie na mag-lead sa prayer. Hello. Hello, mau paingaga sa ato nga tanan. Sunod paingaligit yan ha. Amen. Amen. Hello. Alaala yung pagpigit sa ating mga mata, yung pa natin ulo, mag-apukit sa Ginoo kay para kita magpika. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. We glorify your name, O God. We sought your holy name, Jesus, Lord. At kanisin yan ang kaagahon, Ginoo, Lord, yan, upang magdayaw, magpuri sa iyong kanal na pangalan, Panginoon. Pagkalinisin mo po kami, O God. Kung ano mang nilan among mga lahing mga kasalanan sa salita, sa gawa, sa pag-iisip, Panginoon, limpyuhin kami, Ginoo, Lord God, upang maging karapat-dapat kami sa iyong atubangan, Ginoo. Salamat, Ginoo, Lord God, Panginoon, Lord God, sa mga panibagong, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang manguna, Panginoon, Lord God, sa mga magpapakanta, Ginoo, Lord God, magwawali, Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa kaaram, Panginoon, kami sa iyo. Kuna mo na ito, Ginoo, Lord God, hindi namin kaya, Lord God. Lord, kay aali ka, Ginoo, sa aming atubangan. Lord, salamat Ginoo sa natanan, Ginoo, Lord God. Amen. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapangyarihan ang tataas-asa sa aking puso ay nananahan. Ang kapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-isa. Pangako mo sa akin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, aling kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagkapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-isa. Pangako mo sa akin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, aling kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa.
Pinangalan ka sa kawalan, pagpapala mo. Laging naan, di matatapos sa pangalan. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at bubog, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya'y sila na at umaapang. Sapat na at higit pa, sapat sa lahat ng pinangyaman, higit pa sa lahat ng binasag. Wala nang mas pagiging pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Iyon mangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa pangalan. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y dapat lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming gusto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya'y sagana at umaapang. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng pangangailangan. Wala namang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya'y sagana at umaapang. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Wala namang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord, nararapat ako, Lord, sa papuri sa lahat ng nandito, Lord, sa iyong mundo po na ginawa, Lord. Lahat po ng pagsamba ay nararapat sa inyo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa walang katapusang biyaya na inyong binibigay sa amin, Lord. Sa pagpapala, Lord, sa kalusugan, Lord, sa araw-araw, Lord, na binibigay niyo po sa aming blessing. Thank you po, Lord. Walang katapusang pasasalamat, Lord. Salamat po, Lord. Dakilang pag-ibig sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang nais ko para sa'yo. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilait, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakalain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong ika'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Yes, Lord, tinataas ka po namin, hallelujah. Sa bawat araw po na nagdaraan sa amin, Lord. Patuloy po na pasasalamat na nagmumula sa amin, Lord. Sa walang hanggang biyaya na inyo pong ibibigay sa amin, Lord, hallelujah. Itinataas po namin ang inyong pangalan, Lord, na walang kabantay, Lord, hallelujah. Sa kanyang alis ang tulad ko. Panginoon Jesus, ako ay bigyan ko, pagkat ako ay sa iyo. Pagtitiwala ako, pag-ibig ko lagi ang sabihan mo. Saan ang gagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo. Pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako. Pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, di ka nagbabago. Wala noon at ngayon, tapat ka sa pangako mo.
sa buhay ko. Ikaw ang liwanag, Panginoon, hatid mong pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang nakapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ay laging tanungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat at kailan ka man. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Morning, panalangin po tayo. Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo. Salamat sa pribilehyo na makalapit sa inyo anytime, O Lord God. At sa pagiging bahagi namin ng Lighthouse Christian Community. Hinihiling po namin ang inyong provision at awa para sa aming komunidad dito sa Katarman at sa lahat ng karatig na barangay. Panginoon, kilala mo ang aming mga pangangailangan sa
pagkain, kabuhayan, kalusugan at edukasyon. Tulungan mo po ang bawat pamilya na magkaroon ng sapat at maging ligtas. Gamitin mo po kami, O Lord, ang inyong iglesia upang maging ilaw at pag-asa sa aming mga kapitbahay. Bigyan mo po kami ng pusong handa at karuyag magtulong at magbigay sa kapwa. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin laban sa sakit, kapahamakan at mga kalamidad. Salamat, O Lord, at hindi mo kami pinabayaan sa muling dumaan na bagyo at walang nasalanta sa amin at safe kami dito sa Katarman. Idinadalangin din po namin ang aming inang bayan, ang Pilipinas, na dumadaan sa pagsubok, O Lord. Pagpalain mo po ang aming bansa ng kapayapaan at katarungan. Lalo po namin idinadalangin ang aming mga leader mula sa pinakamataas hanggang sa lokal na opisyal. Bigyan mo po sila ng karunungan na magdesisyon ng tama. Higit sa lahat, O Lord, idinadalangin po namin ang kanilang kaligtasan. Kasi sa inyo lang po sila pwede makakuha ng tamang pag-iisip, O Lord. Buksan mo po ang kanilang mga puso at isip upang makilala at tanggapin ka bilang Panginoon at Tagapagligtas. Punuin mo po ang Lighthouse community ng inyong espiritu. Palakasin mo po ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngayong umaga, gamitin niyo po si Brother Christian sa pagbigay sa amin ng mensahe. Buksan niyo po ang mga puso namin at isip para maintindihan at ma-practice namin ang aming matututunan sa Kanya this morning at maging parte ng buhay namin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Jesucristo. Amen. Teacher muna ako sa TIES. So ito yung parte ng program sa church natin ngayon na magbibigay tayo, ibabalik natin ang gusto natin ibalik sa lahat ng mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Ang palaging ina-explain ni Pastor, pati sa Bible makikita natin, hindi ito kailangan ng Diyos. Ang dali sa Kanya magawa ng miracle, di ba? Pero ang kinukuha niya sa atin, ang tinuturo niya sa atin sa pagbigay ay ang pagmamahal sa church at sa kapwa. Amen? So, kailangan pag magbibigay tayo, ito ay galing sa puso at hindi napipilitan. Hindi rin pwedeng gusto mong ipakita, tignan mo, yung binibigay ko. Ang nakalagay sa Biblia, do not let your left hand know what your right hand is doing. Ang ibig sabihin nun, huwag mo paalam sa lahat. Huwag mo ipagyabang. At galing dapat sa puso mo. Lahat ito sa pagbigay, sa pagtulong, sa inyo lang ni God yan. Kasi kung nangyari na naikwento mo para sa iyong pagiging magaling, nawawala ang reward mo sa heaven
Kasi nakuha mo na lahat dito sa earth. Okay? So kung magbibigay kayo, do it in secret and do it with love. So we'll pray for our tithes. Heavenly Father, salamat Lord God at binubuhusan mo po kami ng biyaya araw-araw. Salamat po Lord at nakakakain kami, nakakapag-school, meron kaming bubong sa taas na aming ulo. Salamat sa pamilya o Lord. Ito lahat Lord galing sa inyo at galing sa pagmamahal niyo sa amin. At itong inaalay namin sa inyo, konti lang to sa inyong binibigay sa amin araw-araw. At gusto lang namin na ibalik sa inyo kahit konti. Para ma-share sa iba, para ma-share sa church. And kautusan niyo rin po ito. Maraming salamat Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. So yun, ngayon po ay dadako tayo sa ating children's memory verse. So sino po may mga memory verse ngayon? O, punta po tayo sa unahan. Mga kids, meron? Tara, dito po tayo sa unahan. Lahat ng may memory verse, open po ang ano. Mga youth, mga people, tara na. Kasi mo. Palpahan po natin ang mga ating mga kasamahan na nasa unahan. Palpahan po natin. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating farm. Memory verse. Ano natin kayo isip? John 14 verse 15. Kung iniibigin niyo ako, hindi niyo mga utos ko. Amen. Philippians 2 verse 8 and 9. For it is by grace you have been given. Philippians 2 verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. Through you have faith. been saved through faith. Not by your And works. this is not from ourselves. It is the gift of God. And not it is the gift of God, not by ourselves. So no We one can can boast. boast. So, my verse of the day is Ezekiel 36 verse 26. Masama ko sabi dito, sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Psalms 119 verse 105, your word is a lamp of my feet, a light of my path. Look night in the state. I was lost, but now I found you. Santiago 1, verse 2 and 4. Pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat diyan nasusukat ang pananampalataya sa pagsubok. Tama po is Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
they will be able to test and approve what God's will is good and pleasing and perfect will. Amen. Pagkakas po natin ang mga nag-reverse at kung ito ng ating kamay sa kanila, ating pala. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong katapatan at kabutihan sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. I pray, Lord, na ang kanilang mga minimemorize sa salita, Panginoon, ay kanilang may sa puso at may sa pamuhay, Panginoon, makita sa kanilang buhay ang inyong kabutihan, Panginoon. I pray, Lord, na anumang kanilang pagdadaanan, Panginoon, ang kanilang katapitan at pangahawakan, Panginoon, ay yung mga salita sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. 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 So, tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala po ang watermelon sa biscuit niya. Thank you. Thank you, everyone. Dali yung panoorin ng French announcements. Ayan, tayo po inatako sa ating victory report. Sino po dito ang mayong victory report? Oh, si Papa. Mo pa yung aga sa atong matanan, mga kabugtuwa ko kay Kristo. Anak ko lang ipapahayag nga pasasalamat sa Ginoo sa niyan na nag-agi nga bagyo. Sobra anak pag-ampo ang pangadji maging okay kita matanan. Pero salamat sa Diyos at di kita na urawan siya ato pili. Matanan pili. Nagpapasalamat ta sa Ginoo na maula ito. May man sa nawa kay nga what sing pero small na ito. Salamat sa Ginoo. Di kami dikit pinabayaan sa tanan ng mga kapatuan ni Kristo. Yan lang po. Salamat sa Diyos. Actually, pareho yung aking praise. Pero gusto ko lang ipaalam, dinaanan tayo ng bagyo. Malapit na malapit sa May Lope. Ang lapit niyan. Ang daming nasira na dinaanan niya. Masbate, sa east, wasak yung mga bahay. Ang Katarman, walang nasira. Walang baba. Walang nasira ng patayan. I-expect mo nga sa Ceballos na maubos yung palay. Walang baha. Walang ulan. And I think we have to be thankful na hindi tayo na nasali sa del. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang share ko lang po sa aking victory report ay last Sunday ng August ako rin po yung preach. Ilan ang weeks ang naglabay and still ang Diyos pa rin ang nag-provide ng lahat na ating kakailanganin upang makatayo sa inyong harapan niya. Even though hindi ako karapat dapat, ang Diyos ang dapat yung itaas. Lapan natin ang Panginoon. So ngayon po, ating pag-uusapan ngayong umaga is next slide. A living sacrifice in a transformed lives. So sa Tagalog, isang buhay na handog sa isang binagong pamumuhay. So welcome back sa atong Sunday preaching sa ngayong umaga. God bless you. So, next slide. Magandang matanong po natin ito sa ating mga sarili. Pakibasa po. What does it mean to offer your bodies as a living sacrifice in our daily lives? Sa Tagalog, anong ibig sabihin ng ihandog ang ating katawan bilang isang buhay na handog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Hopefully, by the end of this preaching, masagot yan
tanong na yan. But now, dyan tayo mag-start. So, next slide, please. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang libro ng Romans. Okay. So, ano bang gusto nais malaman ng Diyos sa libro ng Romans? Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Okay. Sinulat niyo po ito para sa mga believers sa Romans. Sa Rome. Written around 57 AD. Okay. While Paul is in Corinth, while he was preparing to visit Jerusalem. So yan po ang ating quick overview sa libro ng Romans. Next slide po. So konting word study lang po. Ano po ba ang meaning ng sacrifice? Okay. The true meaning of a sacrifice is the act of making offering to God, mostly in a religious act. Okay. Sacrifice, may binibigay tayong alay. Okay. But the modern day definition of sacrifice is you are giving up something for the sake of someone, sa kapakanan ng isang tao or isang bagay. Ginigive up mo yung something. Example, ginigive up mo yung valuable time mo para makatulong sa isang kaibigan. And that is a sacrifice. Example yan ng sacrifice. Nakuha po ba? Okay. Next slide po. Ating next word is conform. Sa Tagalog, ang example niyan is makiayon. Pakayon. So, ang meaning po yan is to align oneself outwardly with a specific pattern. So, may pattern, may kiayon ka sa pattern ng takbo. And that is conforming. Nakakuha ko ba? Okay. So, next slide po. Tayo po idadako sa ating scripture reading. Kung mayroon po kayong mga Bible, punta po tayo sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Okay. So, so next slide po. Ayan. Ang sinasabi sa Romans 12, chapter 1, verse 2, it says there, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." So Tagalog naman po. Next slide po. So, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban. Na kalooban ng Diyos. May the Lord add wisdom in the reading of His word. Everyone will say, Amen. Short prayer lang po tayo balang simula. Gusto mong makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Maraming sa patuloy patapatan ang kabutihan sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Pray, Lord, na kayo lang ay may taas at maluwalhati sa aking pagtuturo ng inyong salita, Panginoon. Use me, Lord, as your vessel for your glory, Panginoon. Ikaw lang may taas. At sa mga makikinig, ihanda niyo po, Panginoon, na kanilang puso at isipan, Panginoon, sa katanggap ng inyong salita, Panginoon. Let your words be the light, Panginoon, sa kanilang buhay. Natatagos, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon. Makikita ang inyong kabutihan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. This is our prayer with all the thanksgiving. In Jesus' name, Amen. 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 So, next slide po. Yeah. What God wants us to feel. Ano ba, Android? Ipadama sa aton sa Ginoo. Okay? So, surat ni Paul, Apostol Paul, ang Romans, ang mga believers sa sa Roma, kaysa na mabuhay rin sa kasalanan. Okay? In a normal way. Parang kasalanan is na-normalize na lang. Okay? Waray transformation sa ira kinabuhi. Waray pagbabago nakikita sa ira kinabuhi. Yet, they believe, natuod sila na follow sila kan Jesus. Waray pagbabago sa ira kinabuhi, pero sa ira huna-huna, tagasunod ni Kristo.
nakikita niyo ang situation sa mga taga Roma dati, which is applicable tayo na. Amen po ba? Ang kasalanan ngayon is na-normalize na lang. Di ba? Minsan pa nga, ang mga naturingan pa ang tagasunod ni Kristo, pero namumuhay sila ayon sa kasalanan. Parang normal na lang sa kanilang buhay. And that, my friends, is dapat natin ma-feel yung burden na kung ano ang nangyayari dati ay nangyayari ngayon. So, anong dapat gawin natin? Kailangan ng pagbabago. Amen? Amen. So, as we start, sa atong komunidad yan namumuhigit na lang sa normal, nagiging normalized, nanonormalize na natin. Just like with the time na sinurat ni Paul yung Epistle of Romans. In fact, mas malala pa ngayon. Yeah. Amen po ba? Amen. Normalizing of sin. Parang nagiging manhid na lang mga tao sa kasalanan. Look around you. Okay. First example na lang, university. UNIP. Okay. May mga kabataan doon na let's say, nagilipin. Sa tingin nyo ba, kalooban ko sa Ginoo? Hindi rin. Ano ba? LGBTQ+++. Yan ang nagiging normal na lang na parang bisa din ka makakita kaya sa irang pag-inot sa sarili, normal kami. Diba? They come to judge, normal kami nga tao. But in the eyes of God, that is a sin. Diba? Amen. So, yan. So, meron rin tayong mga sinasabing YOLO. You only live once. Kung ano na lang ginagawa nila kasi pag-iisip nila, ang materi naman, gawin ko na lang natin gusto ko. Inom dito, inom doon, sigarilyo dito, bisyo doon, bisyo dito. But my friends, may consequences of sin. Alam natin as Christians na hindi lang tayo mabuhay dito sa lupa. Meron tayong ikalawang buhay, either sa langit o sa impyerno. Meron lang ako papakita sa inyo. Bakit? May dala akong tali dito. Okay, para so, yung mga sabing yung buhay natin sa mundo is ito lang. Ganito lang kaiklit yung mundo na i-expect na mamumuhay tayo dito sa mundo. Ganito lang kaiklit. But the rest of the eternity, kaya pa yung kahit contain sila nito, it's either mabuhigit sa langit o sa impyerno. Kaya mga kapatid, hindi tayo mahihiya yung takbo ng concept ng YOLO o yung religions kasi may buhay katapos. Amen? Amen. So, as Christians, sikapin natin mapunta siyempre sa langit. Amen? Amen. So, next, isa pa, mga government officials. So, sabihin natin mga kurakot na leaders. Sa kanila, yung pagbabawas-bawas ng mga project, normal na lang. Not knowing na kasalanan ito sa Diyos. Kasi anong kasalanan niya? Pagnanakaw. Diba? Kasali sa pumutos. So, all of those sins na binanggit ko is part pa lang yan ng malakihang kasalanan. Marami pa akong mabanggit, pero yan lang muna natin mga babanggitin mo. Yan kasi ang pattern of this world. Diba? Normalizing of sin. Nanonormalize na lang ang kasalanan. Kita rin natin sa... So, next slide po. So, what God wants us to do? Ano bang gustong gawin ng Diyos na gawin natin? Now, point number 1 is, offer your bodies as a living sacrifice. Okay. Offer your body for His glory. Okay. Offer your body not for yourself, not for other people, but only for God. His glory. Okay, bakit ba natin Kasi when we offer our body to our Lord for His glory, we are going to be used
for the expansion of His kingdom. Amen? Gagamitin tayo ng Diyos para palawakin ang kanyang kaharian, para ipasambuak ang kanyang kaharian. Amen? Imagine niyo ang isang pagbibuild ng kingdom. Kailangan laban niya ng isang tao. Ang hari ba ang nag-build ng kingdom? No. Kailangan niya ng mga manggagawa. Kailangan niya ng mga manggagawa na magtatrabaho para i-build ang kanyang kingdom at para i-expand pa ang kanyang kingdom. At tayo ang mga workers, manggagawa ng Diyos. Iba-ibang trabaho. Pwede may taga-build ng daan, taga-build ng pader, taga-hulat, taga-manage. Iba-ibang trabaho. Amen? Sana natin visualize nyo na ano. Kasi, God is a spirit and He needs, kailangan niya tayo, okay? Ang ating katawan para siya ay pagpipikuran. Amen? God is a spirit. He needs vessels, okay? Ambassadors, nakikilos para sa kanyang kaharian. Amen? Amen. So, example na lang, paano natin magagamit ang ating katawan para sa Diyos? By reaching out to the broken people. Example, we can listen to their problems. Ay, pakinggan lang natin ang hinanaing nila sa buhay, mga problema sa kanilang buhay. Pakinggan natin. Okay. Meeting their needs. Oy, tulungan natin kung may pangangailangan. Example, sa nangyari ko lang ng bagyo, may nasiraan ng ano. Hindi pa tayo makatulong sa pera, pero gamitin natin ang ating lakas at katawan para tumulong. Halimbawa, siraan ng bubong, tumulong tayo ayos ang kanyang bubong. Bye. Things like those. Tapos, di ba? Praying for someone. Okay, you can pray for your friends, your family, your loved ones because they need it. Okay. That way, nagagamit natin ang ating lahat sa ating katawan, ating spirit. Praying for someone is also offering your body for His glory. Kasi si Lord ang glorify dyan hindi yung sarili natin. Amen? Amen. So, sa katapusan ng point na to, ang simpleng ano lang, ialay natin ang ating katawan bilang buhay na handog para sa kanyang kadakilaan. Offer our bodies for His glory. Kasi kailangan niya, my body, your body, for His glory. Okay? Kailangan niya ng mga magagawa. Kasi in the end, as we reach out to these people, we are serving God. The best way to offer our bodies as living sacrifice is to serve a living God. Amen? Amen. Amen.